Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Congratulations, sis! Saka sa'yo, Rod. I'm so happy for the both of you. Sa wakas, na ikasal din kayo. Salamat, sis. Oo nga eh. Alam mo, kahit simpleng civil wedding lang to, ang mahalaga na itawid namin. At least ngayon, asawa ko na yung crush ko. Ano ka ba? Ayos lang yun, no? Okay naman tong narentahan yung venue ng reception, ah. May kalakihan din tsaka tahimik. Tamang-tama sa mga ganitong klase ng event. Praktikalan na talaga sa panahon ngayon. Yung iba nga dyan, bongga ang kasal. Pero sa huli, maghihiwalay din naman pala. Ay nako sis, sinabi mo pa. Mabuti pang ilaan na lang namin sa pangnegosyo yung ipon namin kaysa waldasin namin sa magarbong handaan. Lalo na at gusto kong magkaanak agad kami nitong si Rod. Teka. Maiba ako. Nagtataka lang ako, Rod. Bakit parang wala kayatang relative na dumalo dito sa kasal nyo? Puro kamag-anak lang namin ni Mel ang nakikita ko rito eh. Sa probinsya kasi sila, Joanne. Hindi ko naman sila nasabihan kasi alam nyo naman, di ba? Matagal na akong hindi umuwi sa amin simula nung maglayas ako. Ah, ganun ba? O siya, hayaan mo na. Parte ka na rin naman ng pamilya namin kaya ayos lang yan. Basta, alagaan mo tong pinsan ko ah. Kasi kapag sinaktan mo yan, ako talagang makakalaban mo. Kukulamin kita, sinasabi ko sa'yo. Bakit ko naman gagawin yon? Mahal na mahal ko kaya yung misis ko. Ang sarap naman sa tengang matawag ng misis. Ay nako, kakainis. Sige, ipamukha niyo pang dalawa sa akin kung gaano ako ka-single dito. Grabe talaga kayo. Paano ka naman kasing hindi magiging single? Ayan ang daming abobot na nakasabit dyan sa katawan mo. Ay nako sis, para kang laging may kukulamin alam mo yon? Ano ba yung mga yan? Ang lakas makapangmanang ha, promise. Alisin mo kaya yan? Hoy miss, para sabihin ko sa'yo, lucky charms ko tong mga to, no? Yan ang pamana sa akin ng lola ko doon sa father's side. Marami na akong naiwasang kamalasan dahil sa mga to. Kaya wapakels. Sino? Yung lola mong albularya sa Bicol? Pangarap mo bang sumunod sa yapak niya? Ay nako, bahala ka na nga sis. Hindi ka na talaga makakahanap ng boyfriend kapag hindi mo binago yung fashion sense mo. Tingnan mo ko Aayaw-ayaw pa sa akin yung crush ko noon tapos magiging asawa ko rin naman pala. Hay nako, Rod. Huwag ka ngang tumawa-tawa dyan. Nanggigigil ako sa inyong dalawa eh. Apaka-cheesy nyo. Bahala nga kayo dyan. Kakain na lang muna ako bago pa ako maumay sa kaswitan niyo. Ha? Bakit para kang natigilan dyan, sis? Teka, Mel. Sino yung matandang nakabelong yun? Bisita nyo? Saan? Ayun oh. Yung kakapasok lang na matanda. Chang? Chang? Tsahin mo, mahal? Oo, mahal. Si Chang yung lumin yan. Teka, paano nilalaman kung nasaan ako? Roderico, sa wakas. Nahanap na rin kita. Kamusta ka na pala, iho? Chang, anong ginagawa nyo rito? Paano nyo... Isang dating kaibigan mo ang nakakita sa'yo sa pinagtatrabahuhan mo, iho. Siya ang nagbalita sa amin tungkol sa'yo. Kaya kita natuntun. Pinapunta ako rito ng mga magulang mo. Ay, ikaw naman, bakit hindi yata namin nabalitaan ang tungkol sa kasal mo? Pasensya na po, mahal. Gusto mo bang iwan muna namin kayo para makapag-usap kayo na maayos? Hindi na kailangan, iha. Nagpunta lang talaga ako rito para kamustahin ang pamangkin ko. Aalis din ako kaagad. Ganun po ba? Kumain po muna kayo bago po kayo umalis. Nako, busog na ako, iha. Maraming salamat sa alok ha.
aalis na rin talaga ako. Total, nakita ko ng mukhang maayos naman si Roderico. Chang, mahal ko si Mel. Ha? Ay, huy, mahal. Ang layo naman ang sagot mo, ano ka ba? Saka, bakit ang higpit bigla ng hawak mo sa kamay ko? Mahal na mahal ko si Mel. Kaya kung narito kayo para pauwiin ako sa atin, huwag na ho kayong mag-abala dahil hindi ko gagawin yon. Hindi ko iiwan ang asawa ko rito. Teka, ano ba nangyayari dito, mahal? Ay, hindi kita pinapauwi. Sa totoo lang, kaligayahan mo rin naman ang gusto ko. Pero sana lang naman ay alam mo ang ginagawa mo, Roderico. Sana ay handa ka sa pwedeng maging kapalit ng desisyon mong ito. Naguguluhan ako. Ano po ba talagang... Iha, mauuna muna ako. Mag-iingat sana kayong dalawa ng pamangkin ko sa kung ano mang nakaambang panganib sa inyong pagsasama. Ho? Mapanganib? Ano ang ibig niyong sabihin? Teka nga lang, ho. Hayaan mo na siya, mahal. Rod, ano ba kasing nangyayari? Mahal, papayagan mo ba ako kapag nalaman mo na kailangan kong umuwi sa probinsya namin? Ha? Kailan? Bakit biglaan naman yata? Gusto ko nang tapusin ang anumang problema na naiwan ko ron. Ayoko na ng ganito. Gusto ko nang bigyan ng magandang buhay. Gusto kong maging masaya ang pagsasama nating dalawa. Mahal na mahal kita, Mel. Ikaw lang ang babaeng gusto ko. Ikaw lang. Mahal, hindi ko naiintindihan kung ano ibig sabihin nito eh. Yung mga pinagsasabi mo. Pero kung gusto mo umuwi sa probinsya nyo, ayos lang sa akin. Basta kasama ako. Pero mahal, Abay, bawal kumontra. Mag-asawa na tayo, di ba? Kaya kung may problema ka, magkasama natin nga harapin yon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga tagapakinig ng channel na ito ng Sitio Pangil. Itago niyo na lang po ako sa palayaw kong Mel, isa sa mga solid listener din ng inyong YouTube channel. Ang kwentong gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ngayon ay mula mismo sa sarili kong karanasan. May ilang dekada na rin ang nakakalipas. Nagtatrabaho ako bilang supervisor sa isang may kalakihang hotel noon sa Maynila nang makilala ko si Rod. Siya naman ang tumatayong Chief Security Officer noon sa nasabing hotel. Unang kita ko pa lang sa kanya talagang na-starstruck ako. Guwapo, matangkad at mestizo. Lahat na yata ng tipo ko sa isang lalaki ay nasa kanya na. Kaso, sobrang suplado. Ganun pa man, hindi yun naging hadlang para hindi ko ipakita ang malaking pagkagusto ko kay Rod. Ako ang siyang unang gumawa ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Hanggang sa hindi ko namamalayan, mahal na pala namin ang isa't isa. Sobrang saya ko nang sa wakas ay maging kami, Sir Jupiter. Lalo na nang pagkalipas lang ng halos 2 taong relasyon namin, ay inalok niya na ako ng kasal. Yun nga lang, hindi ko rin nakalain kung kailan mag-asawa na kami ay saka pa kami susubukin ng matindi ng tadhana. Isang pagsubok na alam kong hindi madalas mangyari sa sinuman. Ay, nalay na ako. Ang bigat-bigat nitong dala kong bagahe. Kapagod. Grabe. Rod, ang layo pala talaga nitong si inyo, ano? Masyado ng liblib. Parang hindi to pinasa. Ayan kasi. Sino ba naman kasi ang nagpumilit na mag-chaperone ka sa aming mag-asawa? Ang kulit mo kasi, sisi. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang sumama dito sa honeymoon vacation namin. Bakit? Nagre-reklamo ba ako? Nagsasabi lang naman ako Alam mo, sis, ikaw parang hindi mo talaga ako pinsan. Gusto ko lang din namang magbakasyon, no? Wala rin naman ako magagawa eh. Nandito ka na. Exactly! Ay nako. Rod, malayo pa ba tayo? Nakakahiya naman kasi sa pinsang kong to. Nangangalay sa daming dala ng bagahe. Akala mo talaga dito titira eh. Medyo malayo-layo pa tayo, mahal. Pero mag-aarkila tayo ng sasakyan para hindi tayo abutan ng gabi sa daanan. Teka, iwan ko muna kayong dalawa dito saglit ha. Hahanap lang ako ng pwedeng maarkila.
Okay. Sige. Balik ka agad ah. Ses, oh, napansin ko lang, parang kanina patahimik si Rod sa biyahe, no? Ang seryoso pa ng muka. Parang ang lalim-lalim ng iniisip. Ay, sinabi mo pa. Sa totoo lang, 1 linggo na siyang ganyan. Simula nung nakausap niya yung tiyang lumin niya sa reception ng kasal namin, naalala mo yon? Ay, parang hindi na siya mapakali. Madalas ko na nga rin siyang mahuling nakatulala eh. Mukhang malala yata ang problema niya sa pamilya. Kung sa bagay, 18 anyos pa lang siya nung naglaya siya sa kanila no? Ilang taon na ba siya ngayon? 29. Mas matanda siya sa atin ng 2 taon. Oh, higit 1 dekada na rin pala siyang lumayo sa pamilya niya. Ano raw ba kasi talagang problema nila? Ay, hindi ko na alam. Hanggang ngayon, hindi niya pa nga rin sinasabi sa akin eh. Kapag tinatanong ko siya, bigla na lang siyang natutulala na para bang nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Kaya hinihintay ko na lang siya magkusa na sabihin niya sa akin yun. Malalaman mo rin naman siguro yun ngayong nandito na tayo. Pero oo nga pala, Ses. May ibibigay muna ako sa'yo saglit. Oh, ano yun? Ito oh. Ano to? Anting-anting? Sira. Saint Benedict medallion yan, no? Hindi mo pa alam yan? Aba, malay ko ba? Alam mo namang hindi ako religious na tao. Para saan naman ba to? Basta, isuot mo lang. Ang dami pang tanong eh. Proteksyon yan sa'yo para hindi ka malapitan basta-basta ng kung ano-anong masasamang elemento meron dito sa liblib na probinsyang to. Sus, ayan ka na naman sa mga paandar mo, sis eh. Anong paandar? Huwag ka nang matigas ang ulo, ha? Isuot mo na yan. Ang mahal-mahal kaya niyan. Pinadala ko pa yan doon sa kaibigan kong nagpunta ng Vatican para lang mabindisyonan. Hay, sige, oo na. Sige na, isusuot ko na po. O, halika na, bilis. Ay na si Rodo. Pinakuha na palang sasakyan natin. Nagsimula kaming bumiyahe sa kanyang tricycle na inarkila ni Rod. Kaming mag-asawa ang nasa loob habang si Joanne naman ay piniling sumakay sa likuran katabi ng driver para naman daw manamdam niya ang sariwang hangin ng probinsya. Pero kahit 2 na lang kami ni Rod noon sa loob ng sasakyan, napansin kong wala pa rin siyang imik. Malalim pa rin ang kanyang iniisip. Kaya hinawakan ko ang kamay niya. Pasensya ka na, mahal ha. Kung naipit ka sa ganitong sitwasyon. Mahal na mahal kita, Mel. Alam mo, gagawin ko ang lahat maging maayos lang ang pagsasama nating dalawa. Ngiti na lang ang isinagot ko noon kay Rod, Sir Jupiter. Pagkatapos ay humilig ako sa balikat niya habang hindi inaalis ang mahigpit na pagkakasalikop ng mga kamay namin. Naramdaman kong hinalikan niya ang tuktok ng ulo ko kaya tumunghay ako para sa naggantihan siya ng halik sa labi. Pero nagulat ako nang may mahagip ang paningin ko. Ay, Diyos ko. Oh, anong meron, mahal? Kasi mahal, para kasing may nakita akong, ayun doon sa likod ng puno na nadaanan natin. Anong puno? Ayun yung malaking puno ng mangga doon sa gilid ng kalsada. Para kasing may nakita akong nakatayong babae doon. Nakatingin din sa atin. Hindi ko alam gaano mamukaan pero para kasing iba yung pakiramdam ko eh. Iba yung paraan ng pagtitig niya sa akin. Ang sama. Baka naman namamalikmata ka lang. Saka huwag kang magturo. Masama raw yan, sabi ng matatanda dito sa amin. Ang mabuti pa, sumandal ka na lang dito ulit sa balikat ko. Kasi medyo malayo pa yung tatakbuhin natin bago tayo makarating sa amin eh. Ay, ano ba yan? Akala ko pa naman malapit na tayo. Medyo gumagabi na rin kasi Ang dilim na ng daanan. Pasensya ka na, mahal. Medyo liblib kasi talaga tong sa amin eh. Oo siya, hayaan mo na. Pipikit na lang muna ako. Medyo napapagod na ako sa biyahe. Halos 1 oras pa ang inabot ng biyahe namin, Sir Jupiter. Kaya naman hindi ko na malayang napaiglip ako. Nagising na lang ako noon dahil sa marahang pagyugyug sa akin ni Rod. Andito na ba tayo? Oo, mahal. Baba na. Nakapagbayad na rin ako. Ay,
Sa wakas at nakarating din. Halika na, Sleeping Beauty. Ihanda mo ng sarili mo at imimit na natin ang mga biyanan mo. Grabe. Probinsyang-probinsya pala talaga tong lugar niyo, Rod, ano? Magkakalayo pa ang mga bahay eh. Ang lalawak din ng mga bakuran. Ang tahi-tahimik pa. Ang sarap sigurong tumira dito. Pero, teka, nasan bang inyo? Yung pangalawa sa unahan, yun yung bahay namin. Ah, yung up and down? Ba, malaki rin pala ang bahay nyo kumpara sa iba, no? Tsaka bahay nyo lang dito ang gawa sa bato. Mukhang may kaya ang pamilya nyo. Hindi naman, Joanne. Kaya lang, may mga negosyo kasi si nanay at si tatay. Kaya kahit papano, masasabi kong maganda naman ang buhay namin. Ah, o siya, halika na. Pasok na tayo sa inyo kasi medyo mahamog na rito sa labas eh. Oo. Aman, tara na. O sige. Ano yun? Parang may dumaan bigla sa likuran ko. Dumaan? Wala naman akong nakita. Baka naman hangin lang. Para kasing may narinig akong mga yabag ng paa. Sus, imagination mo lang yan, Insan. Baka kinakabahan ka lang. Bilisan mo na kasing maglakad dyan. Bigla na lang hinila ni Joanne ang kamay ko. Pagkatapos ay binilisan ng paglalakad niya papunta doon sa itinurong bahay ni Rod. Wala akong nagawa kundi ang magpakaladkad sa kanya noon habang ang asawa ko naman ay nagmadali ring sumunod sa amin bitbit ang lahat ng aming mga bagahe. Oh, nandito na tayo. Ako na ang kakatok. Tao po! Tao po! Magandang gabi ho. Teka, sino kay... Nay, Roderico? Ikaw ba yan, anak? oo, ako nga po, Nay. Ikaw nga! Ang anak ko! Halos hindi magkamayaw ang ina ni Rod sa pagyakap sa kanya nang makilala siya nito. Natigilan kami ni Joanne sa nasaksihan naming eksena tapos ako hindi ko napigilang maluha. Lumen! Lumen, ang pamangkin mo! Nandito na! Diyos ko, bakit kayo nagpunta rito, Roderico? Lumen, ano ba yung reaksyon mo? Hindi ka ba natutuwang sa wakas nandito ng anak ko? Bumalik na siya sa atin. Bakit kayo nagpunta rito, Roderico? Akala ko ba sabi mo sa akin wala kayong balak umuwi rito? Teka, akala ko ba'y sabi mo hindi kayo nagkita sa Maynila, Lumen? Mamaya ko ipapaliwanag sa'yo, Ate Marcela. Papasukin muna natin sila sa loob. Mahirap na baka may makarinig sa atin. Nakikinig? Anong ibig sabihin ng Chang Lumen? Malay ko. Tara na nga sa loob. Hinila na ng nanay niya yung asawa mo. Nakaramdam ako bigla ng pagtataka nang makita ko ang reaksyong iyon ni Tia Lumen, Sir Jupiter. Lalo na nang dali-dali nitong isara ng maigi ang pintuan ng bahay nila pagpasok pa lang namin sa loob. Ano ba talaga ang nangyayari dito, Lumen? Ha? Tsaka teka nga, Roderico. Sino ba itong mga babaeng kasama mo? Mga kaibigan mo ba sila? Yan na nga ang gusto kong sabihin sa'yo, Ate Marcela. Hindi sila basta mga kaibigan lang ni Roderico. Lalo na ang isang to. Bigla na lang akong itinuro noon ni Tia Lumen kaya nabaling sa akin ang atensyon ng nanay ni Rod. Napalunok ako nang makitang matalim ang tinging ipinukol nito sa akin nang ipulupot ko bigla ang kamay ko sa braso ng anak niya. Anong ibig sabihin nito, Roderico? Inay, siya ho si Mel. Asawa ko. Asawa? Anong asawang pinagsasabi mo, Roderico? Dinala ko siya rito dahil gusto ko siyang ipakilala sa inyo. Tratuhin niyo sana siya ng maayos. Tratuhin ng ayos? Ha? Nagpapatawa ka yata, anak? Baka nakakalimutan mo.
May asawa ka na rito. May asawa kang iniwanan mo pagkatapos mismo ng kasal nyo. Bakit ka nagdala ng kabit mo rito? Asawa? Kabit? Anong... Hindi ka ba nag-iisip? Gusto mo bang ipahamak ang sarili mo at ang buong angka natin dahil dyan sa ginawa mo? Bakit inuuwi mo pa rito ang babaeng yan? Mel ho ang pangalan niya, Nay. Pwede bang huwag niyo siyang tawagin ng ganyan? Asawa ko ho siya. Hindi ko siya kabit. Siya ang manugang niyo, Nay. Hindi! Hindi! Paano kung magiging manugang ang babaeng yan? Hindi siyang asawa mo, anak. Hindi siya kundi si... Kahit kailan, hindi ko itinuring na asawa ang babaeng sinasabi ninyo. Si Mel ho ang asawa ko. At sa kanya lang ho ako kasal. Kahit anong pa man ang sabihin ninyo, hindi magbabago ang desisyon ko. Talagang hindi mo na ako ginalang na bata ka? Gusto mo talagang ipahamak ang buong pamilya natin dyan sa kalokohan mo? Ate Marcela, tama na yan. Huwag na kayo magtalong dalawa. Gusto niyo bang may makarinig pa sa atin? Teka lang ho Ano po ba talaga nangyayari dito? Mahal, nagkukulata ako. Ano bang sinasabi ng nanay mo? Tingnan mo! Tingnan mo ang ginagawa mo, Roderico. Mukhang kahit yung babae mo, walang kaalam-alam. Idinadamay mo lang siya sa kasalanan ginawa mo noon. Rod, sagutin mo nga ako. Ano ba talaga nangyayari at sinasabi ng nanay mo? May dati ka bang asawa rito? Gulong-gulo na ako eh. Diyos ko, yun na nga bang sinasabi ko sa'yo, ate. Mukhang may nakarinig sa atin. Papalapit na sila dito sa bahay. Bigla na lang nabaling noon ang atensyon ko sa ingay na naririnig namin sa labas na siyang tinutukoy ni Tia Lumen. Kakaiba ang ingay na yon dahil tila tunog iyon ng pumapalahaw na baboy na sinusundan ng mga yabag ng pagtakbo nito sa paligid ng kanilang bahay. Natahimik ang lahat kaya lalo akong naguluhan. Kahit ang pinsan kong si Joanne ng mga sandaling yun, bigla na lang nawalan ng sasabihin at nakikiramdam lang siya sa susunod na mangyayari. Napahawak pa siya sa dibdib niya. Roderico, bilisan pumanhik muna kayo sa itaas. Magtago kayo para... Walang silbi ang sinasabi mo, Lumen. Sigurado akong alam na nilang bumalik ang anak ko kaya sila nandito. Sigurado rin akong nakita na nilang kasama niya ang babaeng yan. Anong gagawin natin? Sigurado magagalit sila, ate. Buksan ninyo ang pintuan, Lumen, Marcela. Naghihintay ako. Diyos ko po, ang senyor. Nariyan na ho. Sandali lang ho, senyor. Nang buksan ni Tia Lumen ang pinto, kitang-kita ko kung paanong nahigit nila ni Inay Marcela ang kanilang mga hininga nang makita ang isang may katandaan na ngunit matipuno at matangkad na lalaking nakatayo sa labas ng kanilang pintuan. Lalong-lalo na nang agad-agad ay bumaling ang tingin nito sa asawa kong nasa tabi ko ng mga sandaling yon. Tama nga ang nakabalik sa akin balita, Marcela. Nakabalik na ang anak mo. Oho, senyor. Sa katunayan kararating lang ho niya. Eto nga ho palang mga kasama niya ay mga katrabaho niya sa Maynila. Mga bakasyonista sila na makikituloy lang saglit dito sa amin. Ho? Teka, ano pong... Magandang gabi ho sa inyo. Ako nga ho pala si Joanne at ito naman ang pinsan kong si Mel. Nalaman ho kasi naming nagbabakasyon itong si Rod dito sa probinsya nila. Kaya naisipan naming sumama para makapagbakasyon. Biglang pinutol ni Joanne ang sinasabi ko noon kaya lalo akong nagtaka. Tapos sinakyan niya pa yung sinabi ni Inay Marcela. Ha? Joanne, ano bang... Nay Marcela, pwede bang makigamit kami saglit ng banyo? Kanina pa kasi kami naiihi nitong si Mel eh. Ang haba kasi ng binahe namin. Oo naman, iha. Yung unang pintuan, pagpasok niyo dun sa kusina, doon ang banyo namin. Nako, salamat ho. Halika na sis, naiihi na talaga ako eh. Teka, Joanne. Sumunod ka na lang muna, Mel. Mapapahamak tayo kapag nagsalita ka. Anong ibig mong sabihin? Paano ka papahamak?
Hindi tao yung kausap nila, Mel. Anong hindi tao? Ano bang sinasabi mo dyan? Pero bigla na lang akong hinila ni Joan noon papasok sa loob ng banyo nang sa wakas ay nakarating na kami sa tapat noon. Pagkatapos bigla niyang inilabas mula sa ilalim ng t-shirt niya yung nakakwintas sa kanya na isang maliit na botelya. Nakikita mo ba to? Alam mo naman kung ano to, di ba? Kanina pa kulo ng kulo ang lamang langis ng botilyang to. At isa lang ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin lang nun, may malapit sa ating aswang. Aswang? Ano bang aswang yan, Joanne? Sira ka na ba? Hindi ako nagloloko, Mel. Aswang ang lalaking yun. Aswang yung kausap ng nanay ni Rod. Hindi mo ba nakikita kung gaano sila katakot nung bigla yung kumatok sa bahay nila? Sinasabi ko na nga ba? Una pa lang talagang nakita ko ang tiyahin ni Rod nung kasal nyo. May hinala na ako may hindi tamang nangyayari dito. Buti na lang talaga't nagpumilit akong sumama sa inyo rito. Ang ibig mong sabihin, kaya ka sumama rito sa amin. Dahil dyan sa kabaliwan mo? Joanne naman, alam mo namang problema ang ipinunta namin ni Rod dito. Isisingit mo pa yung kawirduhan mo. Maniwala ka sa akin, Mel. Hindi tao ang lalaking yun. Subukan mo makinig sa usapan nila. Dali! Dahil sa kakulitan ni Joanne ng mga sandaling yun, wala na naman akong nagawa kundi ang pagbigyan siya. Lumabas kami noon ng CR. Pagkatapos ay nagtago sa likod ng plywood na nagsisilbing divider ng kusina at salas kung nasaan sina Rod. Sa isang maliit na butas doon ay nakiusyoso kami sa pinag-uusapan nila. Gaya ng sabi ng pinsan ko. Senyor, huwag ho kayong mag-alala. Oras na makausap na namin ng maayos itong si Rodrigo. Kami mismo ang magtutungo sa inyo para makapag-usap tayong lahat ng maayos. Pakisabi na lang ho kay Carmen na nakabalik na ang anak ko. Hindi na kailangan yun, Marcela. Alam ng anak ko na nakabalik na ang asawa niya. Siya ang nagbalita sa akin tungkol doon kaya nagpunta ako rito para kumpirmahin. Bueno, aasahan ko ang sinabi mong yan. Kausapin niyo ng masinsinan yan. Dahil nauubusan ako ng pasensya. Masyado nang mahaba ang panahong hinihintay namin. Naiinip na ang anak ko. Oho, senyor. Huwag ho kayong mag-alala. Maraming salamat ho sa konsiderasyon. Siya nga pala. Yung dalagang kasama ng anak mo, Marcela. Siguraduhin niyo lang na hindi sila manggugulo rito. Patagal-tagal na rin kaming hindi nakakatikim ng tayo. Alam niyo na kung ano mangyayari sa kanila. Sa oras na may gawin sila. Laban sa amin. Oho, senyor. Oho. Makakaasa ho kayong hindi sila makakagulo sa inyo. Narinig mo yun, Mel? Ang huning yun. Hindi yun huni ng ordinaryong baboy lang. Huni yun ng aswang. Nakita mo na, Rodrigo? Nakita mo na kung anong dinala mong problema dito sa atin? Nakita mo na, ha? Gusto ko na matapos to, Nay. Sawang-sawa na ako mabuhay sa takot. Gusto ko na lumaya sa lecheng pang-aalipin sa atin ng demonyong halimaw na yan. Roderico, wag ka nga magsalita ng ganyan laban sa kanila. Hindi pa gaanong nakakalayo ang senyor, baka marinig ka niya. Gusto ko lang na bigyan ng maganda at payapang buhay ang asawa ko at ang magiging pamilya namin, Nay. Hindi ko gustong manahin na magiging anak ko ang buhay na kinalakihan ko, kaya umuwi ako rito. At ano naman ang gagawin mo para pigilan yon, ha? Anong balak mong gawin? Anak, hindi matatapos ito kung hindi ka magsasakripisyo. Pasalamat ka nga't nagustuhan ka ni Carmen at ikaw napili niya mapangasawa. Kaya wag mo nang sayangin ang ikalawang pagkakataong ito na ibinigay nila sa atin. Panindigan mo na ang naging kasal niyo noon. Sa mga narinig ko noon, Sir Jupiter, talagang hindi na ako nakatiis at lumabas na ako sa pinagtataguan namin ni Joanne. Kunot na kunot ang noo ko nang dumiretso ako noon kay Rod at nagtanong. Totoo ba, Rod? Totoo bang ikinasal ka na noon?
Mahal, magpapaliwanag ako. Oo. Ikinasal na noon ang anak ko. Ikinasal siya kay Carmen kaya siyang ikinukonsidera kong manugang at hindi ikaw. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng senyor, hindi ba? Kaya kung mahal niyo pa ang mga buhay niyo, mga iha, umalis na kayo rito at mabuhay na lang ng panibago sa Maynila. Ituring niyo na lang na patay ang anak kong si Roderico. Kalimutan niyo nang nakilala niyo siya. Mawalang galang lang ho Pero bakit ko naman po iiwan ang asawa ko rito? Hindi ho ako aalis nang hindi siya kasama. Lalo na't alam kong hindi lang aswang ang kalaban niya rito, kundi sarili niya ring pamilya. Mel, Naguguluhan pa rin ako, mahal. Pero sa mga naririnig ko, naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi mo magawang aminin sa akin ang tungkol dito. Huwag ka mag-alala. Mahal, hindi ako papayag na kunin kanila sa akin ng ganun-ganun lang. Nang mga sandaling yon, nadala ako ng galit. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang mga salitang sinabi ko sa asawa ko kahit na sobrang gulong-gulo talaga ako sa mga nangyayari noon. Basta ang alam ko lang, ayokong mawala sa akin si Rod. Aba talagang... Tama na ate, sumusobra ka na sa anak mo. Patagal lang nawala si Roderico rito, pero ginaganyan mo pa rin. Ganyan pa rin ang nasa isip mo. Parang hindi ka ina kung mag-isip. Roderico, mabuti pa doon muna kayo tumuloy sa bahay ko. Dahil mukhang hindi kayo ligtas dito. Baka mamaya ipain kayo ng sarili mong ina sa mga walang hiyang yun. Pitpitin niyo ang mga bagahe niyo. Tara na, doon tayo sa kabilang bahay. Sir Jupiter, matapos kaming dalhin ni Tia Lumen noon sa bahay niya ay agad na nagpaliwanag sa akin si Rod tungkol sa sikretong matagal na niyang itinatago. Yun nga ay ang tungkol sa naging kasal niya sa isang aswang na nagngangalang Carmen noong siya ay binatilyo pa lang. bata pa ako nang dumating ang hayop na yun dito sa baryo namin. Sagana ang lugar na to. Pero nagbago ang lahat ng yun noon. Magsimula silang alipinin kami. Ginawa nila kaming pantawid gutom. Ginawa nila kaming parang mga hayop na nandyan lang kapag nagustuhan nilang kumain. Marami ang nagtangkang umalis dito. Buhat nang dumating sila pero wala ni isang nagtagumpay. Lahat na nagtangkang tumakas, hinuhuli nila bago pa man makarating sa bayan. Walang kinakatakutan na bang halimaw na yan. Umaga man, gabi, gising sila at handang umatake. Kahit nga ang pastor at pare dyan sa chapel namin noon walang nagawa laban sa kanila. Kaya nga nang magustuhan ako ni Carmen noong bago pa lang ako mag-18. Ganun na lang ang tuwa ng nanay ko. Nangako sa kanya ang senyor na sa oras na maikasal ako sa anak niya, pagtungtong ko ng 18, pakakawalan na nila ang buong angkan namin. Ang ibig mong sabihin, handa kang isakripisyo ng nanay mo? Ganun na nga. Para kasi sa inay, mas mabuti na magsakripisyo ang isa kaysa naman mas marami ang mapahamak. Hindi rin naman kaya ng konsensya ko noon na hayaang mamatay ang buong angkan ko dahil lang sa hindi ko pagpayag na mapangasawa ang isang aswang. Kaya, pumayag ako. So, kasal ka nga sa kanya. Hindi. Magkaiba ang kasal nating mga tao sa kasal ng mga aswang. May sinusunod silang ritual. Sa ritual na yon, matapos mong sambiting tinatanggap mo ang mapapangasawa mo, doon na nila sisimulang alisin ang pagiging tao mo. Hahawaan ka nila ng pagiging halimaw nila sa pamamagitan ng pagpapainom sa iyo ng pinagsama-samang laway ng lahat ng miyembro ng kanilang angkan. Ano? Diyos ko naman, Rod. Ibig sabihin, nakainom ka ng ganun? Hindi. Hindi natuloy yung ritual na yon. Dahil pagkatapos kong banggitin kay senyor na tinatanggap kong maging asawa ang anak niya si Carmen, nagawa ko silang matakasan. Bago kasi nila ipunin ang laway ng bawat miyembro ng kanila, nagtipon-tipon muna sila at nagpakasaya. Ako naman, nakakulong na parang naghihintay ng sentensya. Doon ako nakakuha ng pagkakataong tumakas. Sa kabutihang palad, huli na nang malaman nilang wala ako rito sa baryo namin. Nakatawid na ako ng dagat, bagay na hindi kayang gawin ng angkan nila Carmen. Kaya pala hinintay nila hanggang sa makabalik ka, Rod. Hindi pa nila natatapos ang ritual. Ay, Diyos ko. Bakit pa tayo umuwi dito, Rod? Hindi na rin pala nila tayo kayang puntahan sa Maynila. Dapat din nila tayo umalis doon. Yun naman talaga ang bala ko Bago kita pakasalan,
Pero hindi na uubra ang ganun ngayon. Dahil nakahanap na sila ng paraan para matuntun ako. Ano ibig mo sabihin? Naalala mo ba nung kasal natin? Yung sinabi ni Chalumi na nagbalita sa kanya kung nasaan ako. Isa yun sa mga kamag-anak nila Carmen na hindi purong dugong aswang. May lahi yung tao kaya sigurado akong nagawa niya makatawid ng dagat. Para akong binuhusan ng malamig na tubig habang nagpapaliwanag sa akin ng mga sandaling yun si Rod. Magkakaharap kaming tatlo ni Joan noon sa kwarto habang si Tia Lumen ay bumalik sa bahay ni Inay Marcela para kausapin ito. Ayoko nang habang buhay na lang palaging nagtatago. Kaya ito, nagdesisyon na akong harapin ang problema ko rito. May nalaman akong paraan para maputol ang koneksyon na namamagitan sa amin ni Karen. Dahil sa hindi natapos ang ritual na yon. Kailangan ko lang ng tulong mo, Joan. Lalo na alam ko na may alam ka sa pangontra sa orasyon, di ba? Ano yun, Rod? Kailangan maikasal kami ni Mel sa simbahan dito mismo sa lugar kung saan nangyari ang ritual na yon. Ayos lang ba sa'yo na magpakasal ulit dito sa akin, mahal? Oo, Rod. Oo naman. Pero teka lang. Kapag naputol ang koneksyong sinasabi mo, Rod, anong kasiguraduhan natin na titigilan na rin tayo ng mga aswang na yon? O itong buong baryo nyo? Yun ang isa kong nalaman tungkol sa kanila. Kaya pala, ganun na lang sila kalupit sa mga taong nagtatangkang tanggihan sila, lalong-lalo na sa mga usapang kasal. Dahil nangihina sila kapag hindi sila tinatanggap ng mga taong nagugustuhan nila. Malaki raw ang nagiging epekto nun sa lakas nila. Dahil parang nawawasak na literal ang mga puso nila. Yun ang sabi ng albularyong nakausap ko noon sa Bulacan. Ang sabi pa niya, kahit isa lang daw sa kanilang tanggihan mo, maaapektuhan ang lahat ng miyembro ng kanila, lalong-lalo na si Carmen, na anak ng pinuno nila. Ang plano ko, sa oras na manghina sila, lalagutan ko ng hininga ang senyor. Yun lang ang paraan para makawala na sa wakas ang baryong ito sa pang-aalipin ng mga yan. Mukhang matagal mo na palang napaghandaan to, Rod. Oo, pero na makilala ko si Mel, saka lang ako nagkaroon ng lakas na loob na tuparin ang planong ito. Matagal na rin akong naduwag, pero iba na ang usapan ngayon. Talagang naantig ang dibdib ko sa sinabing yun ni Rod, Sir Jupiter. Napayakap ako sa kanya sa sobrang tindi ng emosyong nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Nagpahinga na kami pagkatapos naming mag-usap-usap tungkol sa plano. Mahal, gising na. Anong oras na ba, mahal? 4:00 na ng hapon. Kanina pa kita ginigising pero ayaw mong bumangon. Kaya ayan, hinayaan na lang muna kitang matulog. Pero kasi wala ka pang kain simula kanina. Kaya sige na, bumangon ka na dyan. Naganda na ako ng merienda sa kusina. May mga darating din kasi tayong mga bisita, kaya maganda ka ha. Ha? Sinong bibisita? Si Father Erwin. Kuraparo ko dun sa simbahan ng bayan. Siya ang magkakasal sa ating mahal. Pag-uusapan na namin ang tungkol sa mangyayaring mamaya. Ang bilis mo naman yatang makahanap ng magkakasal sa atin. Kinausap ko na si Father Erwin bago pa tayo umuwi rito. Alam niya ang tungkol kila Carmen dahil sa kanya ako unang lumapit nung nakatakas ako rito sa baryong to. Ganun ba? Mabuti naman, mahal. Oo. O paano? Sumunod ka kagad ha? Ay, hindi pa rin ako makapaniwala. Sobrang dami nangyari kagabi. Parang panaginip lang lahat eh. Ay, natatakot ako. Paano kapag hindi kami nagtagumpay na gawin tong planong to? Parang noong hapong iyon lang tuluyang pumasok sa sistema ko ang lahat ng nangyari at nalaman ko noong nagdaang gabi. Bigla na lang akong nakaramdam ng matinding kaba. Kaya naman hindi ko namalayang napatulala na pala ako sa kawalan. Habang nakatanaw mula doon sa bintanang katapat ng lababo kung saan ako nagilamos. Roderico! Roderico, nasan ka? Yang! Diyos ko, kayo po pala. Nagulat po ako sa inyo. Si Roderico, nasan siya? Nasan siya, iha? Nasa kusina po. Nagmimerienda. Bakit po, Chang? May nangyari ho ba? Bakit po kayo nagpapanik?
Chang, anong meron ho? Dinig na dinig ko hanggang sa kusina ang sigaw ninyo. Ano ba bang nangyayari? Hindi kayo ligtas dito, Roderico. Umalis na kayo rito. Hindi nyo na maisasagawa ang palak niyong pagpapakasal sa simbahan. Buwisit. Talaga bang ayaw akong patahimikin ng mga buwisit na aswang na yan? Gusto ko lang mabuhay ng kasama ang asawa ko. Mahal, huminahon ka. Hindi makakatulong kung papairalin mo yung galit mo. Kailangan makaisip tayo ng paraan kung paano tayo makakatakas dito. Tama ang pinsan ko, Rod. Maaga pa naman. Marami pa tayong oras para makarating sa bayan. Siguro naman makakahingi tayo ng tulong sa kung sino man doon. Ang mabuti pa, umalis na tayo ngayon pa lang para naman. Ay, Diyos ko po. Diyos ko po, Carmen. Parang bigla na lang akong natuyuan ng dugo ng sandaling yun, Sir Jupiter, nang bigla na lang sumulpot sa tapat ng bukas na pintuan ng imahe ng isang marungis, ngunit matangkad at maputing babae. Nagpapalit-palit sa aming lahat na naroon sa loob ang masama at nanlilisig niyang tingin na parabang napakalaki ng kasalanan namin sa kanya. Dahil doon ay wala sa loob na napakapit ako kay Rod, na agad din naman akong hinapit at ipinwesto sa kanyang likuran. Rod, tatakot ako. Nakatingin siya sa akin. Mukhang galit na galit siya. Nandito lang ako, mahal. Huwag kang lalayo sa akin. Sa oras na tangkain kang lapitan ng babaeng yan, papatayin ko siya. Roderico, itik mo yung bibig mo. Huwag mo hahamunin ang aswang na yan. Wala akong pakialam, Chang. Kahit ano naman ang gawin ko, pupuntiryahin pa rin kami ng mga demonyong yan. Umalis ka na dito, Carmen. Hayaan mo na kami ng asawa ko. Ayoko sa'yo. Tingilan mo na akong halimaw ka. Ay, Diyos ko. Rod, tinamaan mo siya. Ay, Diyos ko po. Isara na natin tong bahay. Dali-dali kaming nagunahang lahat noon sa pagsarang pintuan at bintana nang makita naming lumipad palayo si Carmen matapos siyang tamaan ng bala ni Rod sa balikat. Pagkatapos ay hinarangan pa namin yon ng cabinet at kung ano-anong dagdag na pampabigat para hindi agad kami mapasok sa loob. Sarado na ba ang lahat? Oo, Iha. Wala nang natirang bukas sa bintana o pinto. Sarado na ang buong bahay. Bakit ganun? Akala ko ba takot ang mga aswang sa araw? Bakit ang aga-aga pa pero nagawa na tayong suguri ni Carmen? Hindi lahat ng aswang takot sa araw, Iha. Bahagya lang sila ng hina dahil sa gabi. Sa gabi sila lalong lumalakas at lumalabas ang tunay na lakas nila. Kaya nagawang patamaan ni Roderico ang bala sa babaeng aswang na yun. Pero sigurado ko, nagsumbong na yan sa ama niya. At kapag nalaman ng senyora na nagawa nating sakta ng anak niya, sigurado kong papatayin niya tayo. Kung ganun, dapat makalabas tayo agad dito. Lalo tayong mapapahama kapag hinintay pa natin gumabi bago tayo kumilos. Kailangan makatakas na tayo bago pa nila tayo sugurin dito. Pero paano, Joanne? Sigurado ako nagbabantay na sila sa bawat kilos natin. Hindi mo ba nakikita na masama ang titig ni Carmen sa akin kanina? Halatang gustong-gusto niya akong patayin. Gigil na gigil siya, Joanne. Dahil ako ang karibal niya kay Rod. Sa tingin ko, Mel, hindi lang yun ang dahilan kaya gano'n na lang ang gigil niya kanina. Anong ibig mong sabihin? May iba pa? Diyos ko naman. Hindi naman ikaw mismo ang nakita kung tinititigan niya kanina, Mel. Kundi ang suot mong medalyon ng San Benedicto. Sa tingin ko, natatakot siya dyan. Sabi ko na nga ba tama ang lola ko? Effective ng panlaban sa mga masasamang elemento yan. Lalong-lalo na sa aswang. Teka, Joanne, sa tingin mo ba magagawa natin makalabas dito ng baryo nang hindi nila tayo nalalapitan dahil dyan? Hindi ako sigurado, Rod. Pero wala naman tayong ibang magagawa eh. Kailangan nating subukan. Pero paano tayo lalabas? Siguradong may nagbabantay na sa paligid. Hirap na kung basta-basta lang tayo kikilos. May likurang pinto ang bahay na direktang palabas sa makitid na eskinita papunta roon sa likod ng lumang simbahan. Mula roon, may sikretong daang papuntang kagubatan na hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam. Nasa ilalim yun ng lupa. Ang sabi ng tatay namin noon, yun daw ang dinadaanan nila ng panahon ng gyera para makaiwas sa mga kalaban. Doon ka rin naman dumaan noon, Roderico, di ba? Kaya nagawa mong takasan ng baryong to.
Opo, Chang. Akala ko, hindi niyo alam ang tungkol doon. Ako ang may-ari ng bahay na ito, kaya syempre alam ko yun. Pero bakit kasi kahit minsan, hindi niyo naisipang tumakas gamit ang daang yun? Bakit hindi kayo sumunod sa akin? Dahil ayokong iwanan ng ate Marcela. Alam niya rin naman ang tungkol doon, iho, pero kahit anong ipilit ko sa kanya na dumaan kami doon para makatakas pero ayaw niya. Ayaw niyang umalis dito. Ano bang nasa utak ni nanay at gano'n na lang siya katapat sa mga nilalang na yun? Hindi ko rin alam ang dahilan, Roderico. Pero saka na natin pag-isipan yun. Halina kayo, huwarin ninyo ang mga tsinelas niyo para maiwasan nating makapaglikha ng mga ingay habang dumadaan tayo doon sa saradong eskinita. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto sa likod bahay ni Tia Lumen, Sir Jupiter. Nanginginig ang mga kamay ko sa kaba. Ramdam namin ang bawat tipok ng puso namin. Lahat kami nun takot na takot. Ilang hakbang pa lang akma na sana kaming tatakas pero Narinig niyo ba yun? Mahal, parang nanggagaling sa bahay ng nanay mo. Teka, oo nga no. Parang dumadaing. Hala, mukhang pinasok na ng mga aswang si Aling Marcela. Anong gagawin natin? Ay, Diyos ko, hindi pwedeng iwan ang kapatid ko. Aling Lumen, delikado ho kung babalik pa tayo. Baka nandyan pa si Carmen o kaya yung mga kasama niyang aswang. Pero hindi ko kayang iwan ang kapatid ko, Iha. Hindi ko kayang lumabas dito nang hindi siya kasama. Ang mabuti pa tumakas na kayo. Kayo na lang umalis, bilisan niyo. nagkatinginan kami ni Rod. Alam kong wala siyang balak bumalik. Pero sa loob-loob ko, hindi ko rin kayang iwanan ang biyanan ko kahit pa hindi niya ako matanggap bilang asawa ng anak niya. Rod, puntahan na natin ang inay mo. Mahal, sigurado ka ba? Hindi ko kayang basta na lang siyang iwan. Kahit hindi niya ako gusto, pamilya mo pa rin siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rod bago tumango. Alam niyang hindi na ako magpapapigil. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob noon. Basta ang alam ko, ayokong mamili si Rod sa pagitan namin ng nanay niya. Dahil hindi yun tama. Kung pwede kaming makalabas ng ligtas ng sabay-sabay, yun ang gagawin namin. Sige, pero bilisan natin ha. Joan, magpaiwan ka na lang dito kung ayaw mong sumama. Hintayin mo na lang kami. Kapag hindi kami nakabalik, tumakas ka na. Susme, huwag mo kong dramahan dyan, Melody. Alam mong hindi ko gagawin sa'yo yan. Tara na! Diyos ko, mukhang pinasok nga nila tong bahay niyong Rod. Pero mukhang wala na sila rito. Hindi kumukulo tong langis sa kwintas ko. Sus Maria Josep, ayun ang ate Marcela. Napasigaw si Tia Lumen nang makita ang kapatid niyang nakasalampak sa sahig. Hawak-hawak nito ang sugatang binti at halatang nahihirapan siya sa sakit. Bakit kayo nandito? Umalis kayo sa pamamahay ko! Nay, anong sinasabi ninyo? Nandito kami dahil nasasaktan na kayo. Sino gumawa niyo sa'yo? Si Carmen! Si Carmen ang gumawa nito sa inyo. Walang iya talaga ang babae yun. Papatayin ko! Hindi mo gagawin yan, Roderico. Papahamak mo lang ang sarili mo. Umalis na kayo. Hindi na dapat kayo nagpunta pa rito. Kayo naman ang may kagagawan kung bakit siya nagalit sa akin. Kayo ang may kasalanan kung bakit nasaktan niya ako. Siguradong nagsusumbong na siya sa ama niya ngayon kaya lumayas na kayo. Nay, hindi namin kayo pwedeng iwanan. Hangin ho kayo, natakas ho tayo. Ako na ang nagkusang alalayan noon si Nanay Marcela, Sir Jupiter. Kinuha ko ang braso niya at inilagay ko sa balikat ko para magawa ko siyang itayo. Anong ginagawa mo? Tatakas ho tayo, Nay. Tumayo na ho kayo. Pilitin niyo pong maglakad. Bakit isasama niyo pa ako? Makakapagpabigat lang ako sa inyo. Iwan niyo na ako rito. Huwag na ho kayo matigas ang ulo, Nay. Hindi ho namin kayong pwedeng iwanan dito.
Sinabi nang huwag niyo na akong isama! Nay! Ano ba? Ano bang ginagawa ninyo? Bakit niyo tinulak ang asawa ko? Kayo na nga itong tinutulungan niya eh. Wala akong pakialam, Roderico. Umalis na kayo rito kung gusto niyong umalis. Iwanan niyo ako rito at sumama ka na sa kanila, Lumen. Pero ate, Alam niyo, bahala kayo sa buhay ninyo. Kung ayaw ninyo sumama, hindi na namin kayo pipilitin. Kung gusto ninyo magpakaalipin dyan sa mga aswang na yan, bahala kayo. Sawang-sawa na ako sa inyo, Nay. Hindi na kayo nagbago. Roderico, huwag kang ganyan. Hayaan mo na ako rito, Lumen. Sumama ka na sa pamangkin mo. Lumayas na kayo sa lugar na to at wag na kayong babalik. Hindi namin alam kung bakit gano'n na lang kung umasta si Inay Marcela, Sir Jupiter. Parang ipinagtatabuyan niya kami kahit ang nag-iisang anak niyang si Rod. Wala na akong nagawa ng biglang kunin ng asawa ko ang kamay ko para higitin palabas. Malapit na gumabi, mahal. Wala na akong magagawa kung ayaw pa ni nanay ni sumama sa atin. Tara na. Sandali lang, mahal. Mel! Bakit hinuhubad mo yung medalyon? Inay, hayaan niyo na lang akong iwanan ko ito sa inyo. Pakiusap. Ano to? Protection ho yan, Nay. Takot ho dyan ang mga aswang. Nay, huwag niyo aalisin sa katawan niyo ito para hindi nila kayo magawang lapitan. Bakit mo ibinibigay sa akin to? Ha? Mas kailangan niyo to. Hindi ako maaano ng mga aswang na yan. Ako ang bahala sa buhay ko. Tara na. Hoy! Saan kayo pupunta? Kunin niyo tong kwintas na to. Hindi ko ito kailangan. Pero wala ni isa man sa amin ang lumingon pabalik kay Inay Marcela, Sir Jupiter. Mabigat man sa loob namin ay hinayaan na namin siya sa gusto niya at ipinagpatuloy na lang ang plano namin. Nagmadali na kami dahil malapit na noong lumubog ang araw. Nang marating namin ang palabas ng gubat, tuluyan ng kinain ng dilim ang paligid. Nasa bahay na tayo. Marami ng tao dito kaya mukhang ligtas na tayo. Doon tayo dumiretso sa simbahan para makituloy. Siguradong hindi tayo papasukin ng mga aswang doon. Hindi ko pa rin alam kung anong tumatakbo sa isip ng ate Marcela. At ayaw niyang iwan ang baryo namin. Ano ba ang mapapala niya sa mga pakikimaputihan niya sa mga aswang na yun? Hindi ko rin alam, Chang. Bata pa lang ako, ganyan na yan si nanay. Kahit ako, handa niyang iaalay para sa kanila. Manatili lang na maganda ang samahan niya sa mga halimaw na yon. Hindi naman sa ganyan. Noong nabubuhay pa ang tatay mo, iho, mahal na mahal niya kayo noon. Bago pa dumating ang mga aswang. Kung sana lang, Chang, hindi namatay ang tatay. Hindi sana mangyayari ang lahat ng to. Mawalang galang na sa inyo, Rod. Aling Lumen. Pero, maganda siguro kung bibilisan na natin. Bakit, Joanne? May masakit ba sa'yo? Hindi. Nakita ko si Carmen. Mukhang nasundan niya tayo. Ano? Ayun siya. Nagpapalinga-linga sa paligid. Mukhang nawala tayo sa paningin niya sa dami ng tao rito sa bayan. Ay, Diyos ko. Baka maamoy niya tayo. Hindi malakas ang pang-amoy ng uri ni na Carmen, Iha. Kaya mabuti pa. Samantalin niyo na ang pagkakataon. Bilisan niyo. Sumabay kayo sa mga lakad ng mga tao hanggang sa makarating na kayo sa simbahan. Hindi na kami nagdalawang isip, Sir Jupiter. Pagkapasok namin sa loob ng simbahan, agad naming nilak ang malalaking pinto. Nanginginig kami sa takot, lalo na nang mapansin naming umaali-aligid si Carmen sa labas. Buti na lang sinalubong kami ng mga pari at ilang mga taong simbahan na may alam din sa nangyayaring sitwasyon sa baryo ni Rod. Ang sabi nila, matagal na raw talaga nilang gustong pasukin ang baryong yun. Pero palagi silang nauunahan ng takot dahil maging ang mga otoridad tila ba bulag at bingi sa hinaing ng ilang mga taong nakakaalam ng mga nangyayari doon. Palagi nilang katuwirang wala naman daw ebidensyang magpapatunay na pinamumugaran iyon ng mga aswang dahil kahit ang mga naninirahan doon, pinabubulaanan daw ang balita. Hindi nila alam
Takot lang magsalita ang mga taga roon sa baryo kaya walang umiimik at walang naglalakas ng loob. Ang dilim ng paligid sa labas pero kitang-kita namin ang hugis ng katawan ni Carmen sa ilalim ng buwan. Hindi siya umaalis. Mukhang determinado siyang makuha sa pagkakataong yun, si Rod. Mukhang hindi siya titigil hanggat hindi kanya nakukuha, Rod. Mahal, anong gagawin natin? Wala na tayong ibang matatakbuhan. Hindi siya makakapasok dito. Hindi niya kayang lapitan ng altar. Pero kailangan natin gawing opisyal ang kasal natin ngayon, mahal. Ito na ang tanging paraan para tuluyan ako makawala sa kanya. Magpakasal tayo ulit. Napatingin si Father sa amin. Kita ang pag-aalinlangan sa mukha niya nang pakiusapan siya ni Rod na ikasal kami ng sandaling yun din mismo. Pero nang mapatingin siya sa labas at makita si Carmen, agad niyang napagtanto ang sitwasyon. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa kaba pero pakiramdam ko ay lumulutang ako. Hinawakan ni Rod ang kamay ko at mahigpit iyong pinisil. Sa labas rinig namin ang pag-uungol ni Carmen. Lumalakas yun. Alam niyang may nangyayari sa loob na hindi niya magugustuhan. Roderico, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa? Opo, Father. Siya lang ho at wala nang iba. Mel, tinatanggap mo ba si Rodrigo bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa? Opo, Father. Sumigaw si Carmen sa labas. Isang matinis at punong-puno ng puot na alulong ang pumuno sa buong simbahan. Sa bawat salitang binibigkas ng pari, lalong lumalakas ang ungol niya hanggang sa umabot na ito sa isang sigaw na tila sinasabayan na ng pag-iyak. Pero nagpatuloy ang seremonya hanggang sa... At ngayon, sa harap ng Diyos at ng mga taong naririto at kasama natin, ipinahahayag kong kayo ay mag-asawa na. Akala namin ay susugod si Carmen. Akala namin ay papasukin niya kami dahil nakita namin sa lakas ng pagaspas ng pakpak niya ay bigla na lang bumukas yung isa sa mga bintana. Pero sa halip, bigla siyang huminto. Tiningnan niya kaming dalawa ni Rod noon gamit ang nanlilisik niyang mga mata. At nang mapagtanto niyang tapos na ang lahat, tumakbo siya at lumipad pabalik sa loob ng baryo. Umalis na siya! Naputol na kasi sa wakas ang koneksyon niya kay Roderico. Hindi na niya magagawang agawin ang asawa ng iba. Napayakap ako kay Rod. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa pero alam kong hindi pa ito tapos. Alam kong pabalik siya. At ang mas kinakatakot namin, paano kung hindi lang siya ang bumalik. Natatakot ako, Roderico. Ang nanay mo, baka siyang balikan nila. Wala na ho akong magagawa, Tsa. Si nanay ho ang pumili sa kapalaran niyang yon. Mas pinili niya sila kaysa sa ating mga kapamilya niya. Ay, Diyos ko. Huwag naman po sana may masamang mangyari sa kanya. Nang gabing yun, lahat kami wala nang ibang nagawa kundi ang mapaiyak na lang at magdasal na sana walang mangyari kay Inay Marcela. Si Rod kahit na ng mga sandaling yun ay pilit na ipinapakita sa aming matatag siya. Pero alam kong nasasaktan din para sa sariling ina. Natapos ang gabing yun na wala namang nangyaring kababalaghan. Akala namin ay makakabawi kami ng tulog matapos ang mga kaganapan kagabi pero mali kami. Nagising kaming lahat sa malakas na sigaw ni Tia Lumen. Ate Marcela, Diyos ko. Salamat naman at maayos ang kalagayan mo. Agad kaming nagbangon mula sa tinulugang hinigaan namin sa loob ng simbahan. Paglingon namin sa may pintuan, tumambad sa amin si Inay Marcela. Nakatayo at mukhang pagod pero may kung anong liwanag sa kanyang mga mata. Napatitig kami sa kanya. Naghihintay ng sasabihin.
Sa loob-loob namin akala namin may masamang balita siyang dala. Pero nang makita niya ang anak niyang si Rod, bigla siyang napahagulgol. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nay, Inay, ayos na ho ba kayo? Sandali, kukuha lang po ako ng tubig. Huwag ka na mag-abala, Iha. May gusto akong aminin sa inyo. Lumapit si Inay Marcela kay Rod at niyakap ito ng mahigpit. Animoy matagal na silang hindi nagkita. Patawarin mo ako, anak, sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Alam kong hindi ako naging mabuting ina. Kasalanan ko ang lahat. ano ba kasing dahilan bakit ninyo nagawa ang lahat ng yon? Bakit niyo po ba ako pinagkanulo sa mga aswang? Pinangakuan nila ako, anak. Pinangakuan nila ako. Ang mga hayop na yon. Ginamit nila ang pangungulila ko sa tatay mo para mapasunod nila ako sa gusto nila. Si tatay ho? Anong kinalaman ni tatay? Wala pa ang mga aswang sa atin nung namatay siya, di ba? Tama ka, anak. Alam mo naman kung gaano ako nangungulila noon sa ama mo nang bigla na lang niya tayong iwan dahil sa sakit niya, hindi ba? Noong dumating ang mga aswang sa baryo natin, ipinangako nila sa akin na kung papayag akong ipakasal ka kay Carmen, ibabalik nila sa akin ang tatay mo. Ibabalik nila ang buhay niya. Kaya pinilit mo akong sumunod sa kanila. Kaya mo ako pinagkanulo. Dahil sa pangakong yun. Nay, Inay, bakit kayo naniwala sa kanila? Mga halimaw sila. Oo, anak. Naniwala ako sa kanila. Naniwala akong may kapangyarihan silang bumuhay ng patay. Dahil desperado na ako noong maibalik sa atin ang tatay mo. Pero napagtanto kong niloloko lang nila ako, anak. Kaya naman kagabi, plinano ko nang gumanti sa kanila. Kaya ayaw kong sumama sa inyo. At nagawa ko yun, anak. Nagawa kong itama ang mga pagkakamali ko kagabi nang makita kong nanghihina sila. Nang bumalik si Carmen galing sa pagsunod sa inyo. Ang ibig sabihin yun ay, ano ginawa ninyo? Gumawa ako ng paraan para gumanti sa kanila. Habang nanghihina sila, sinunog ko ang bahay nila sa kalagitnaan ng kanilang panghihina. Sunog na silang lahat. Halos buong ang kanila. Kitang-kita ko kung paano sila nilamon ng apoy. Maliban sa ilang mga maagap na nakatakbo. Nagpulasan sila. Nagtakbuhan. Pero karamihan, hindi na nakalabas pa. At ang mag-amang Senyor at Carmen, kasamang natupok sa apoy. Diyos ko, Nay. Delikado po yung ginagawa nyo. Buti po hindi po kayo napahamak. Hindi ako napahamak. Hindi ako nagawang lapitan ng mga aswang. Dahil dito sa ibinigay mong kwenta sa akin, Iha. Maraming salamat sa'yo. Ate, ibig sabihin, malaya na ang baryo natin. Oo, Lumen. Tapos na ang lahat. Wala na sila. Wala na ang mga aswang. Napaluhod kami sa harap ng altar. Hindi pa rin makapaniwalang sa wakas ay tapos na ang lahat. Matapos ang pagsisiwalat na iyon ni Inay Marcela ng magandang balita, pinagbigyan namin silang mag-usap ni Rod. Hindi naging madali para sa kanila ang magkapatawaran, pero sinikap kong mahanap ng asawa ko sa puso niya ang pagpapatawad para sa kanyang ina. Ako naman ay hindi kailanman nagtanim ng galit sa binan ko. Kaya nga kalaunan ay nagkasundo kami at naging malapit pa nga sa isa't isa. Sir Jupiter, halos isang buwan pa kaming nanatili ni Rod sa probinsya nilang iyon bago kami nagdesisyong bumalik na ng Maynila. Si John kasi ay nauna sa amin ng 2 linggo.
Kinailangan pa kasi naming siguraduhin noon na ligtas na nga ang baryo bago namin muling iwan ang biyanan ko at si Tia Lumen. Tuwing bakasyon noon, dinadalaw na lang namin sila. Mahigit 30 taon na rin ang nakakalipas nang mangyari ang karanasan namin ito, Sir Jupiter. Ngayon nga ay malalaki na rin ang anak namin ni Rod. Si Nay Marcela, ganun din si Tia Lumen, sa wakas ay dito na rin naman nakatira sa amin dahil na rin sa kailangan na nila ng makakasama. Matatanda na kasi sila at hindi na pwedeng pabayaan. Matagal na rin kaming hindi nakakauwi ng probinsya nila dahil ibinenta na namin ang property doon ni na Rod na siyang kagustuhan din naman ni Inay Marcela. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito ng aming karanasan. Dito na po nagtatapos ang kwento ko. Muli, ako po si Mel. Maraming salamat po, Sitio Pangil.